Lahat ng yan ay isa naman. Jackie? Purihin po muna natin ang Panginoon. Tunay na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nga po sa himala na nangyari na naman po sa buhay namin ni Clement. Nagpapasalamat po ako syempre po kay Clement dahil po siya po yung ginamit ng Panginoon kung bakit po ako nakapag-aaral. Share ko lang po sa inyo nung pagka-graduate ko po. Naisip ko po kasi na mag-review center. Tapos, parang nga po ako yung makapag-review kasi po pag sa bahay, para pong hindi ko kaya mag-review lalo na pag mayroong mga bata. Tapos, naghanap po ako ng review center at sabi nga po ay maganda daw po doon sa Kainta, sa sa CPRC. And ayun po, nag-inform po ako, sabi po nila ay 10,000 daw po ang fee ng face-to-face. Meron din naman daw po ang online, pero 9,500 po yung bayad. E di 500 lang po yung difference, kaya po na-grab ko na po yung face-to-face. At ayun nga po, ang schedule po doon ay weekends. Sabado at Linggo po. Pero pagkalinggo, may time na hindi ako nakaka-attend dito. At may time naman na hindi ako nakakapasok doon at nag-church po. And ayun nga po, kahit po wala pong TOR, ang lakas ng loob ko po mag-enroll doon sa review center. Parang nga po, pagka po, habang pinaprocess po yung TOR namin ay nakakapag-review pa rin po. At ayun nga po, yung TOR namin ay dumating ng August 1st week po. Tapos yung filing ay hanggang August 11. Kaya po talaga nag-alangan po ako noon na makapag-file. Pero ang ginawa po namin ay lagi po namin ginugulo yung registrar para po ibigay sa amin yung TOR. Kasi po pagka hindi po namin pinulit, matitengga po talaga yung papel namin po. Kaya po, salamat sa Panginoon dahil po yung TOR namin ay na-release din po bago end yung filing. At ayun nga po, nung magpa-file ako, ang slot na lang po na natitira ay sa Baguio at po sa Bicol. Wala na po sa Maynila. Kaya po ang na-grab ko na po yung sa Baguio kahit po malayo. Para lang po makapag-file. Tapos, ayun nga po, si Clement ay sabi ko doon muna kami sa Antipolo para ayun nga, papasama ako saan. Kaya lang may pasok. Tapos, may mga kasama naman po akong mag-file, kaya lang malayo talaga. Ang plan po namin sana ay magbabas kami. Pero dahil nga po ay may sasakyan si Papa, hinatid po niya ako sa Baguio. Kasama po yung mga kaklase. Ang ano nga po niya, sa Cubao lang, kami hatid para po dun sa terminal doon po kami sumakay. Pero nung pinuntahan ko yung mga kasama ko sa Tikling, diniretso po ng Baguio. Nagulat po ako kasi yung sasakyan ni Papa, ginamit din po namin dun sa graduation ko. Tapos hanggang sa pagpa-file. Para po yung instrumento na ginamit po ni Lord ay talagang nakakataw po dun sa kaya po, tuwan-tuwa po ako dahil nga si Papa ay laging go din po. Kung nga po ay siya ay retired na po na. Tapos ayun naman po, nung punta po kami ng Baguio, nagka-problema po ako sa papeles. Marriage certificate po kasi ay dapat naka-PSA. Pero hindi ko po kasi alam na kailangan po yung PSA doon. Tapos, pagpunta ko doon, hindi ko tinanggap yung mga papel ko. Sabi niya, pumunta ka muna doon sa, hindi ko alam kung munisipyo tayo. Sabi niya, ipa-PSA mo. Kaya lang, nung pagpunta ko doon, naglakad ako kung saan. Hindi ko na alam kung saan ako pabalik eh. Basta, ang ano ko lang po, dapat makapagpa-PSA ako ngayon. Kasi, pag hindi po, at lumagpas po yung cut-off ng sa
PRC, babalik po kinabukasan. Kaya po, nasa isip ko dapat makapagpa-PSA ako. Tapos, ayun nga po, ang sabi po ng guard sa akin po, dapat po meron ako online appointment. Pero nga dahil taga Maynila ako, hindi naman ako nakapag-pa-appoint. Tapos sabi niya, hindi ka makakapasok. Tapos yung cellphone ko po noon, palubat na. Tapos wala rin naman po akong malakas na internet. Kaya, ayun po, binigyan niyo po ako ng link kung saan po mag-online appointment. Tapos, pinakita ko sa kanya, mali daw po yun. Mali daw po yung pinaglalagyan ko ng info. E di sa mga tuwid ko, hindi po ako makakapag-appoint ng time na yun. At ayun nga po, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung para sa akin to, ibigay niyo na po sa akin, sabi ko. Kasi parang ako naiiyak na dun eh. Yung mga kasama ko, okay na po sila. Tapos ako yung naiiyak dahil nga dun sa PSA. Tapos po, ayun po, nag-pray po ako na kung para sa akin to, ibigay mo na sa akin, sabi ko. Tapos lumipas po yung 2 minuto, sabi niya, halika magpasok ka na. Binigyan niya po ako ng papel na kunyari po meron daw akong appointment. Sabi po niya gano'n. Sabi niya, dire-diretso ka lang dyan. Basta sabihin mo meron kang appointment. Hanggang sa, ayun na nga po, nakahinga po ako. Kasi nga, makakaabot ako hanggang alas 4 po sa PRC. Yung time po nun, 1:00 na po yata. Tapos doon naman po sa loob ay napakabilis naman po ng process nila. Tapos, buti na lang po may dala akong pera kasi may bayad po pala yun sa PSA. Buti na lang po may dala akong pera kahit 300 po yata yung dala ko nun. Tapos ang kailangan po ay 250 po yata yung nagastos ko. Hanggang sa yung mga kasama ko, pinaghahanap na ako. Kasi po hindi po nila alam na kailangan kong magpa-PSA. Tapos ang ginawa ko na lang po nun, kung saan tinatandaan ko kung saan ako dumaan. Doon na lang ako bumalik. Kasi po lobot na rin ako, hindi na ako makapag-tawag sa kanila kung saan nila ako susunduin. At ayun nga po, salamat sa Panginoon dahil po pagpunta ko sa PRC ay naging okay na po yung papel ko at nakapag-file ko. Purihin po natin ang yun naman po, mag-e-exam naman po. Sabi ko kay Glenn, mag-motor po kami. E di, one day before po, pumunta po kami sa Antipolo. Sabi ko doon kami mag-stay kasi takot po akong mali. Kasi po sabi doon, pag na-late po, hindi na po papasukin sa testing center po. Tapos sabi ko mag-motor, tapos yung motor po pala niya, hindi na nakarehistro. Expired na po. Sabi ko, pumunta muna kami ng Morong. Para po yun yung gamitin namin doon sa pag-exam. Tapos, hindi po pala, may mali po pala dun sa OR niya. Kaya po hindi rin po na-rehistro ng time na yun. Tapos, nung pagpunta pa namin sa Antipolo, sabi ko kay Papa, hindi po na-rehistro yung motor, wala kaming gagamitin. Kaya po yun, sabi niya, ihahatid na lang kita. Kaya po, tuwan-tuwa kasi simula graduation, tapos yung pagpunta ng Baguio, tapos sa pag-exam po meron po talagang ginagamit na instrumento para po makapunta tayo sa pupuntahan. Kaya po yun, hinatid po niya ako sa New Era po yata yung school na yun. Pero kasama po si Clement, tapos umuwi po sila dun sa bahay, sa Antipolo. Tapos nung mag-exam na nga po, parang hindi po exam yung pupuntahan ko, hindi po ako kinakabahan. Kinakabahan ako kasi wala akong kaba na hindi gaya nung iba na para silang nanginginig na kasi papasok na ako dun sa Pero ako parang mag-exam lang sa kung ano lang na parang hindi po board exam pupuntahan ko. Tapos, ayun nga po, nag-pray ako na Lord na ayoko nang bumalik sa ganito nga. Kasi po yung sa pila, tapos yung pagpunta nga po doon sa Baguio, yung mga ganun. Ang dami po kasing proseso. Tapos, basta po yung mindset ko, positive lang, sabi ko papasa ako. Pero kung ganun. Tapos, yung mag-e-exam na, lagi po akong yung nahuhuli po sa pagpapasa ng exam. Lagi pong 3 kami na nahuhuli, tapos saka po magpapasa. Ang nangyayari
lang po kasi sa akin, pagka po nag-e-exam, kalma lang po ako. Tapos pagka po meron nang nagpapasa, nape-pressure po ako. Doon po ako natatakot pagka meron sunod-sunod na yung nagpapasa sa proctor. Kaya po ako nahuhuli. Tapos ayun nga, pag nag-e-exam po, number 1 pa lang, hindi ko na alam sa Gen Ed. Yung review po namin, wala pong lumabas kahit isa. Pero yung mga tinuro po nila na tips kung paano po diskartehan yung pagsasagot ay nai-apply naman po. Kaya ayun po, kahit hindi ko po alam, pray lang kung Lord, ano po yung sasagot ko dito. Kasi kung sa akin, hindi ko alam. Tapos yung mga sagot po niya, halos lahat po, pare-pareho magkakakonek po talaga. Kaya malilito po talaga po. Hindi ko alam yung ano. Kaya po, ang ginagawa ko, ano lang po ako ng keyboard lang. Kung ano-ano. Kahit po, anong tawag dito? Kahit po, hindi ko alam, basta pipikit ako. Kung ano yung unang makita, yun na yung sasagot. Kasi po yung oras po talaga, yung maandar, nakakaba po. Tapos, ayun nga po, nung pagkatapos ay sabi ng guard doon, paglabas ko sabi niya, pasado ka na nga, sabi ko, sabi niya gano'n. Sabi ko, sana nga po. Tapos nung mga kasama ko, nag-uusap-usap sila tungkol ano sa bisa, ganito, ganyan. Pero hindi ako kumikibo. Kasi wala na akong matandaan paglabas ko. Parang nga lang po akong nag-exam sa, hindi siya board exam. Tapos ayun nga po, nung nakapag-exam na, isang buwan po, October 21, na nakapasok naman po ako sa NCBA. Hindi po ako nag-a-apply, pero tinawagan po kasi ako ng COR. Sabi niya, kailangan daw po ng subject teacher ng tatlong MAPE, tatlong EPP, tsaka po isang math. Sabi po. E di, nung nagpasok po ako ng resume, nakapag-demo, sabi ko ay, pasok ng araw po ako. Monday po agad, nag-start ako. Nung nag-demo po ako Friday, kaya po nung Monday, nakapasok na rin po agad ako. At ayun nga po, talagang si Lord po ay pinatapos muna ang mag-exam bago ako magka-work. Kaya po, sabi po ni Clement ay iba talaga yung timing ni Lord. Kasi nagre-review po ako para siguro po makapag-focus ako dun sa pagre-review. Tapos ayun naman po, nung sa work naman po, ang dami pong trabaho, ang dami paperwork. Kumpara po sa public kay Clement, naiingit nga po ako sa kanya kasi wala siyang ginagawa sa bahay. Tapos pag uwi ko, ako yung dami kong tambak na ginagawa. Kaya may time na uupo pa lang ako, nakakatulog ako. Tapos siya, alam na may gagawin ako, ginagawa na niya. Kasi siya yung walang ginagawa. Ako ang dami. Kaya sabi ko, tulungan mo na ako. Lalo na pagka hindi ko alam mo sa Excel. Yung pag-encode sa mga grades ng bata. At ayun nga po, nung 1 week na po ako sa work, sabi ko sa kanya, niloloko ko si Clement, sabi ko kung meron na ako 35,000, nag-resign na ako. Kasi kailangan ko ng 35,000 pagka hindi mo tinapos ang kontrata. Kailangan mo magbayad. Hindi, tawa naman po. Nasabi niya, basta pag nakapasa ka ano ka na dyan, 1 year ka na dyan. Hanggang, tapusin mo lang yung yung taon. Yung hanggang April. Tapos, ayun nga, hanggang sa nakapag-adjust ako. Kasi po nung time na yun, ng 1 week, nakapag-coach po ako ng biglaan. Tapos, nakapagpa-meeting sa mga parent. Kaya po talagang, nabigla po talaga ako. Para na akong magkakasakit niyo. Tapos, tambaki yung mga papel na gagawin, mga ipapasa. At ayun nga po, nalampasan naman. Ito nga po, yung nag-check ako lagi ng mga website sa board exam. Nung December 18, ay nakita ko po ay 99.98% sa sa bangka pa lang po nung umaga. Nakasabay ko si Pastor.
Ayun po. Pero kasi ang lalabas, ang date daw po na December 19. Pero yung 2% na yun, ay yung 0.2 na yun, tingin ko hindi na siya aabot kinabukasan. Kaya, nung lagi ako nag-open ng hanggang sa school, 99.99% na po siya. Nung hapon na po yata, pagka-uwi ng mga bata. Tapos, ayun nga po, nung kami naman ay nagagawa na ng mga grades, nagpasa po ako dun sa, may pinuntahan po ako sa high school faculty. Nagpasa po ako, hanggang sa nung hapon po ay tumawag si Clement. Sabi niya, Mi, pasado ka na. Sabi ko, ha? Kasi kakabukas ko lang ng website, 99.99, bago po ako pumunta dun sa high school faculty. Tapos biglang tatawag siya na pasado na daw ako. Sabi ko. Tapos lagi naman po kasi niya akong binibiro, kaya hindi ako naniniwala talaga sa kanya. Hanggang sa nag-send po siya ng screenshot. At ayun nga po, nandun yung pangalan ko. Kaya tuwang-tuwa po ako. Naiyak nga po ako doon sa faculty namin. Kasi nga po, yung pagsasagot ko po dun sa board exam, parang hindi naman siya yung board exam yung pinuntahan ko. Tapos kung ano lang ang makita kong sagot, yun yung sinishade ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nga yung himala po niya sa buhay namin mag-asawa ay talaga pong napakabilis. Kasi po akala ko po gagraduate lang ako. Pero ngayon po ay magkakalisensya na po. Kaya tuwan-tuwa po kami mag-asawa. Ayun nga po, thank you po kay Clement, sa Panginoon, na kung saan ay ginamit po siya daluyan para po ako ay magturo sa public sana po. And ayun po, purihin po natin ang Panginoon. So, tama-tama yung message. Pakita mo yung last slide. Ang daming distractor sa pag-ipapalasa ng file. Layo. So, salamat sa Diyos sapagkat ang mga mensahe na kanyang pinadadala ay akma sa ating mga kalalagay. Mabuting kapalaran sa inyong dalawa ay pinagkaloob ng Panginoon. Uy, nasaan na? Bago ang ating operator, kaya yung sinasabing, may nothing stop you. May nothing slow you down. May nothing divert you. May nothing disdirect you. May speed do whatever God called you to do. Speed, nakita natin sa kanya. Yung usa, nakakita siya ng usa sa bagyo. Nalayo, di ba? Pero, Clement, hindi mo ba sinabi kailangan ng PSA? Nangyayari yun para ipakita walang makapipigil. Mapapababalikin pa siya bukas dahil lang doon sa PSA. May nothing slow you down. Sino nagbigay ng guard ba yun? O ito pass. Sabihin mo, nag-online appointment ka. Tingnan ninyo yun. Dapat, balik ka bukas. Ay dahil imagine niyo, Panginoon, ay hindi naman ito kasi lang. Ito ay bagyo. Andoon, itinadivert PSA to local civil registrar ng munisipyo. Wala siyang alam. May nothing misdirect you.
Walang driver na nagdala sa kanya sa lugar na hindi lugar, tamang lugar. Kaya yung speed, nakita natin, hindi pa siya nakakatanggap ng transcript of record. Basta siya naniniwala, darating ang transcript of record. Ganyan ako eh. Dapat, nakikita mo, malayo pa, natatanaw mo na mga problema. At ito ay nilalapatan mo ng aksyon. Sa ating pagsunod, maraming distractors. Maraming pwedeng gamitin ng kaaway upang hindi mo makamtan ang iyong mga plano ng Diyos sa buhay mo. Pero lahat ng mga yan, God will make a way where there seems to be no way. Amen? Then na lang, God will make a way where there seems to be no way. Pwede sabihin, ay, pag yun, ayoko na. Gusto mong madaling guming up. Maghihintay na lamang ako ng slot sa Robinson Cainta, Robinson Pasig. Pero dahil nakikita mo, sumasampalataya ka, walang bagay na imposible sa Diyos. Aba, ay bagyo ay kinuha niya ang isla. Parang may nakita ko dun eh, parang pag si Jackie ng kanyang ama. Parang paborito si Jackie ng kanyang ama at sinamahan siya ng Panginoon. Yun lang yun. Ang Diyos may gagamiting tao upang patuloy mong maranasan ang kanyang kabutihan at kanyang kagandahang loob. At para ka maging paborito ng Diyos, gawin mo ang kanyang mga ipinag-uutos. Kung nais mo maging paborito ka ng iyong ama at ng iyong ina, ayan, magsipsip ka sa kanila. Gawin mo ang kanilang gusto at sasama ang kanila hanggang sa kahuli-hulihang ito. Amen? Kaya salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na laging iniaakma sa ating pangangailangan. Kaya pala yan ang pangalan ng t-shirt natin. Hindi ko nga alam eh. Yung pala yun. Nothing can stop God's plan for your life, church! Isigaw natin! Nothing can stop God's plan for my life! Yan yung summary noon. Lahat yun, isa lang yung ibig sabihin. Walang makapipigil sa plano ng Diyos sa iyong buhay. Dahil natin tumayo, patuloy, pang nating awitin yung awit na yan. Sleeping, I had a dream so faint. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the angels singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels from heaven answer. I thought the voice of angels from heaven answer. Can we
thought my dream was changed. The streets no longer end. As with a glad of sadness, the little children sang. The sun grew dark with mystery. The morn was cold and chill, as the shadow of a crossroads beside a lonely hill, as the shadow of a crossroads upon a lonely hill. And once again, my dream was changed. New world there seemed to be. I saw the holy city beside the crystal sea. The light of God was on the streets, and the gates were open wide, and all who would may enter, and no one is denied. No need of night, nor stars by night, nor sun to shine by day. For it was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass away. Jerusalem, Jerusalem, sing for the night.
Salamat po na kung saan ay hindi mo bigo ang bawat isa sa amin, na maranasan namin ang iyong mayamang biyaya. Sapagkat tunay ng iyong salita, 2 o 3 na makatipon sa iyong pangalan, tunay na ikaw ay Lord sa aming kalamitan. Salamat Panginoon sapagkat napakabuti mo. Isang bagay ang patuloy naming nararanasan, na sa bawat aming dalangin, na sa bawat pagtitiwala namin sa iyo, kailanman hindi mo kami pahihiyain. Ikaw ang nangako sa amin na kung aming ipapahayag ang lahat ng aming kahilingan sa iyo, ikaw ang Diyos na tutugon sa bawat aming pangangailangan. Salamat Panginoon sa iyong mga salita sa pag-aming mga unawaan at aming nalaman na ang aming mga pagpapala at biyaya ay nakadepende kung gaano kami kabilis na sumunod sa iyong mga Diyos. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ay nag-utos sa iyong lalaking lingkod na pumaroon kami sa Nueva Ecija. At tunay ang iyong pangako. Nandoon ang bawat isa sa amin ay nakapagkaisa sa iyong utos na ito. At bawat isa sa amin ay tumugon sa panawagan sa iyong lalaking lingkod. At kung paano ang iyong pangako sa amin, ikaw ang Diyos na tagapagbigay ganti. At alam namin Panginoon, lahat ay nakabahagi. Mga nanalangin, nagbigay ng buhay, nagbigay ng pinansyal. At lahat Panginoon ay yung sinubo sa lugar na yun ng Nueva Ecija, naranasan namin ang tangkas ng tagumpay. Kaya nga kami ay makakaasa na sa taong ito, ang lahat ng iyong mga pangako sa amin, ito yung isa sa katuparan. At mararanasan namin ang mga pagpapala na patuloy may pinangako sa bawat isa sa amin. Kaya nga lubos ang aming kagalakan sa ginawang pagtatagumpay sa aming 2 kapatid na ito. Nakita namin ay kung ang Diyos nang nag-o-orchestrate o nagpaplano sa aming mga buhay. Kung paano nakatagpo mo kami sa anyo at oras ng aming pangangailangan. At kung paano ang aming pagnanasang ito na kami ay makapaglingkod sa iyo, nandoon isinakatuparan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At madami kami ipagpapasalamat sa tuong ito na kung saan ay tinupad mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Nasumpungan namin ang isang mabuting Diyos na sa panahon ng aming pangangailangan, hindi mo kami binigo. Ikaw ang nangako sa amin, hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. At napakabuti mo sa bawat isa sa amin, sapagkat nakikita mo, alam mo ang lahat ng nasa loob namin, Panginoon. At ikaw ang Diyos na kung saan ay tumulong na naranasan namin ang iyong pagsama sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Kaya nga wala kaming gagawin, kundi ikaw ay aming pasalamatan sa lahat ng ito. At alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kung saan naranasan namin sa buong taon ito ang iyong kabutihan. At alam namin na patuloy mong ipararanas ito sa amin. Kaya nga anong aming sasabihin sa iyo, kundi sa ganang amin at sa aking buong sambahayan, kami patuloy na maglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at alam namin ang buhay nito ay walang gagawin kundi kami maglingkod sa iyo. Samahan mo kami sa bawat desisyon na aming gagawin. Maranasan namin na ikaw ang Diyos na aming maunahin sa aming buhay. Sapagkat tunay ang iyong salita kung aming unahin ang iyong karunungan, ang iyong kalooban at ang iyong katwiran. Lahat ng bagay pagkakalaw mo sa bawat isa sa amin. Kaya nga kami galak na galak sa oras na ito sapagkat ang pagtatagumpay nila binigay mo sa iyong mga anak. Kaya nga purihin ang kataas-taasang Diyos na ito, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Abraham at Diyos ni Jacob, na kung saan ipinaranas mo sa amin sa kabila ng aming mga pangit na karanasan. Nandito, ginawa mo kami ng isang kasaysayan na makikita namin na ikaw ang Diyos na nagtagumpay sa bawat isa sa amin. Kaya nga, maraming salamat sa iyo, sa iyong mga kamay namin pinagkakatiwala ang aming buhay. Samahan mo kami at patuloy mo kami na itago sa iyong likuran. Balutin mo kami na iyong banal na tugo upang sa aming paroroonan, sa aming paglabas ng sambahan ito, maranasan namin ang iyong pag-iingat. Purihin ka, pasalamatan ka sa tanghaling ito at lahat ng kapurihan at pasasalamat ay binabalik namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.